sa inyo. Nabalitaan ko na lamang na si Tanggol kay Miguelito. Oo nga, nakakakinig nga eh. Imagine yan, lumaban na naman pinagpagura namin. Hindi na makakahabol si Miguelito. Pero sana lumaki pa ang agwat ni Tanggol kay Miguelito para mapanatag na ako. No, bakit nakabahan ka pa ba? Just cause sure win na tayo, mananalo na si Tanggol. Diba? My God, nakikita ko na ang future. A-attend tayo sa oath-taking ni Tanggol. Ikaw, naka-Filipiniana, all white. Ako, naka-Filipiniana, magenta. Diba? Ang ganda-ganda natin dalawa. Diba? O, parang ayaw mo. Roda, tulad nga ng sinabi mo, Ano? nakikita ko na ang isang maayos, mapayapa, maaliwalas na Maynila. Wow! Kabog ang magenta ko sa iyo. Diba? Ano? Ano na ang balita? Ayos na ayos, Sanggong. Siguradong manok na natin ang mananalo. Oo, kalahati ng mga presinto sa Maynila ang namanipula na natin. Magaling! Magaling kayong lahat. Sinisigurado ko sa inyo na makakatanggap tayo ng malaki-laking pabuya kay Mayor. Ang paano naman ang napagkasunduan natin? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Teka lang ako. Linisin nyo na yan. Siguraduhin ninyong walang aling-asaw. Tara! Ano bahala dyan? Ay, may nag-call. Oh, hi. Evelyn, ano balita dyan? Roda, may gulo sa presinto. May mga sumugod daw ng mga armadong lalaki. Ha? Talaga? Babalik na ako sa presinto. Babalik na ako dyan. Opo, sasabihin ko. Natigil ang bilangan. Nagkaroon daw ng brownout sa main server ng NEC. Oh, Roda, bakit? Anong nangyari? Ay, Diyos ko. May mga armadong lalaki doon na pumasok sa presinto. Naku, sigurado akong gawayan ng mga girero. Talagang hindi sila patas lumaban. Kailang bumalik na ako doon. Kailang ipagtanggol ang boto at ang pagkapanalo ni Tanggol. Ay, dalian mo, Roda, dalian mo. Alis na ako. Babalitaan kita. Diyos ko. Nako mga kaibigan, may kapapasok lang po na balita. Nagkaroon po ng power outage sa main server ng NEC, pati po sa mga karating na area sa Maynila. Nako, bigla pong nahinto ang bilangan. Huwag naman sana. Pero huwag po kayong magdadala mga kaibigan, tututukan po natin yan. Abangan niyo po ang mga updates dito po sa halalan sa Maynila. Peace, talo! Lintik talaga mga gerero yan, oh. Sigurado kung sila yan. Gagawin talaga nila lahat. Hindi talaga lalaban ng patis yung mga gerero na yan eh. Mga mandaraya sila. Paano to? Paano pag nanalo sila? Sigurado babalikan nila tayo. Sugod ka, Roberto. May problema ba, anak? Pa, wala po. Anong pinag-uusapan niyo ni Olivia? Ay, tungkol lang po sa Paris. Pinaintindi niya lang sa akin na napakadali lang pala abutin ang mga pangarap ko. Basta tama lang yung mga nasa paligid. Anak, sorry.
din ako hindi nakadalaw. I've been busy planning our revenge. Don't worry. Tutulungan tayo ng Lolo Julio mo. Makakaganti din tayo sa mga gerero. I promise. Ngayong magiging vice mayor na ulit ako, bababagsakin ko ang lahat ng nanakit sa akin. Sa mama at kay Nico. Bababagsakin ko ang mga gerero at ang mga Montenegro. Lahat ng pag-uutos nyo, gagawin namin, madam. Sinong uunahin mo sa listahan? Siyempre, yung pinakamahina sa lahat, yung Marites. Mukhang may plano ka na, Mayora. I'm working on it. Mas magiging masaya sana kung maayos kayo ng papa mo, no? Masama pa ba ang loob mo sa kanya? Hindi naman po masama ang loob ko kay Papa sa kay Lolo eh. Thank you. Hindi ko lang po talaga kaya yung gusto nilang ipagawa sa akin pag nanalo ako bilang mayor. Nay, hindi ko po talaga kukusintihin yun. At hindi ko po talaga gagawin na ipagpatuloy ang negosyong pinamulatan nila. Intindihan ko naman eh. At sang-ayon ako sa desisyon mo. Kaya lang, sigurado ko hindi magpapatalo ang papa mo. Ano balak mong gawin ngayon? Basta ang alam ko, paglilingkuran ko ang lahat ng mga tao sa Maynila. Ang lahat ng mga taong bumoto sa akin. Hindi ko sila pipiguin. Ano kaya kung kausapin mo na lang na masinsina ng papa mo? Siguro naman makikinig siya sa'yo. Tatay mo pa rin siya. Subukan mo lang para hindi na matuloy yung alitan niyo sa tuluyang pagkasira ng relasyon niyo mag-ama. Bahala na po, Nay. Basta gagawin ko po lahat ng makakaya ko para magbago ang isip nila. Yes. Transaction tomorrow will proceed as planned, Mr. Charles. Thank you. Thank you. Oh, kumusta Ramon? Kumusta ang ating transaksyon sa ating bagong supplier? Na-close ko na yung deal, Papa. Bukas makukuha na natin ang droga sa bodega sa Amorsolo. Good. Very good. Tanggol. Ayaw talaga magpapigil ni Papa at Lolo sa pagtutulak ng droga. Nag-usap na kami. Pero ayaw nila magpapigil. Alam ko yung mga ganyan tingin mo, Tanggol. Anong pinaplano mo?
Gagawin natin ang lahat para makuha natin ang droga. Kinakailangan natin sila mapigilan. Tanggol, mamatingin naman natin si Boss Ramon. Tanggol, hindi kaya delikado yung gagawin natin. Kanina umaga kasi narinig kami ni Boss Ramon na nag-uusap tukol dun sa droga na nakuha namin. At saka yung tukol dun sa muntik na kaming bahuli ng NADCOM. Anong sinabi? Medyo nagalit. Kinompronta kami. Nakaisip ako ng palusot pero hindi ko alam kung naniwala sa akin yon. Baka pag hinalaan na tayo ni Boss Ramon, kapag ninakaw natin ulit yung droga, baka tayo nang pagbintangan nun. Wala na akong magagawa. Basta kinakailangan natin silang pigilan. Gagawin natin yung lahat bukas para makuha natin ang droga. Sisiguraduhin kong ligtas sina Tanggol at Marites sa gerang ito. Kahit doon man lang makabawi ako sa kanila. Kahit bitbit niya ang pangalan ng kalaban, hindi ko mamasamain kung si Tanggol ang manalo. Kahit sino pang iboto ng tao, isang gerero pa rin ang mauupo. Garantisado ang panalo ko. May bagong batch ho tayo ng votes na pumapasok. Kasama na dito yung mga presinto na meron tayong mga flying voters. Oh, ano, dumikit na ba tayo? Baka naman lumamang na tayo. Check mo! Hindi po. Lamang pa rin si Tanggol. Pero, konti na lang. Konti na lang, di ba? No, ma'am. He still maintains the gap sa lead niya. Ma, I would rather die than lose to Tanggol. Huwag kang nega. Isipin mo mananalo tayo. Mananalo tayo. Miguelito. Nag-brown out daw sa NEC, sabi ng tao natin doon. Brown out? Kaya pala tumigil yung pasok ng bilang. Kuya, what the hell is going on? Brown out daw sa NEC. Baka na din ba naman tinigil to? Hindi, Miguelito. Ito na ang katapusan ng Tanggol. Votes na pumapasok. Kasama na dito yung mga presinto na meron tayong mga flying voters. Oh, ano, dumikit na ba tayo? Baka naman lumamang na tayo. Check mo! Hindi po. Lamang pa rin si Tanggol. Pero, konti na lang. Konti na lang, di ba? No, ma'am. He still maintains the gap sa lead niya. Ma, I would rather die than lose to Tanggol. Huwag kang nega. Isipin mo mananalo tayo. Mananalo tayo. Miguelito. Nag-brown out daw sa NEC, sabi ng tao natin doon. Brown out? Kaya pala tumigil yung pasok ng bilang. Kuya, what the hell is going on? Brown out daw sa NEC. Baka na din ba naman tinigil to? Hindi, Miguelito. Ito na ang katapusan ng Tanggol.
malalim ang isip mo, Papa. Hindi naman. Panatag naman ako na matatapos ang bilangan. Panalo ko. Dahil ba sa tumaya ka rin kay Tanggol? Dahil hanggat nabubuhay ako, hindi mapapahiya ang pangalang Guerrero. Kung nandito lang sana si Mama, siguro mas madadali ang panalo natin. Di ba siya naman ang tumabaho para makaupo ka sa pwesto dati? Di ba, Papa? Hindi. Wala siyang silbi. Magsama na sila ng anak niyang ahas. Para sa akin, patay na ang mama mo. Yan ba talaga ang gusto mong mangyari, Papa? Yung patay na ang mama? Pa. Please. Just a bit of an update, Kuya. Chupi. Natatalo pa rin tayo sa eleksyon na ito. Yet here you are, having coffee, being so calm about it. Masarap ba magkape, ha? Habang nangungulela tayo, Roberto? Roberto, tandaan mo naman, buhay natin ang nakasalalay sa resulta ng eleksyon na to. Muntik na nga tayo mamatay eh. Pag nanalo si Tanggol, machuchugi na talaga tayo ng mga Montenegro. Masyado kayo nagpapanig dahil wala kayong tiwala sa akin. Says someone who's failed us multiple times. Hindi mo naman kami masisisi na wala kaming bilib sa'yo. Ano naman nagawa mo? Napatigil mo yung bilangan. Ikaw nga ba may kagagawa nun? Hindi pa nga tayo sigurado, diba? Panalo na ba siya? Lamang na ba siya? Wala, hindi pa, Roberto! Matagal kong nilagaan ang reputasyon at kapangyarihan ng Guerrero. Tingin nyo, hayaan kong maagaw yun sa atin? Hindi. Kahit kailan. There it is. Yun naman pala eh. Nakuha na natin kailangan natin, yung mga salita ni Kuya na wala naman mga resulta. Bakit? Anong problema? Ang problema, natatalo pa rin ako sa eleksyon na ito. Miguelito, pwede ba kumalma ka? Walang may tutulong yung pag-aalala mo eh. Wala naman para sa inyo, di ba? Ang resulta ng eleksyon na ito. Bit-bit mo ang pangalan ng Guerrero. Ang pangalan ko. Bit-bit din. Ni Tanggol ang pangalan mo. Ngayon kung si swerte ng hayop na yun at siyang manalo sa eleksyon na ito, o di parang nanalo ka na rin. Hindi ba? Miguelito, bakit ba kinukumpara mo sarili mo kay Tanggol? Hindi ko kinukumpara ang sarili ko kay Tanggol. Kilala kita.
Ngayon pa lang sinusukot mo na kung sino ang mas mahalaga para sa inyo. Ako o si Tanggol. Aba, gusto na ang lamang ni Tanggol. Umahabol si Miguelito. Pati boto ni Olivia, naabutan ni Roberto. Pero, balwarte ng mga gerero ang binibilang ngayon. Kampante ako, mananalo pa rin si Tanggol. Malaki ang pinuhunan natin sa kanya. Hindi siya pwede matalo. Pero kahit naman manalo si Tanggol, kung hindi niya tatanggapin ang responsibilidad niya sa mga Montenegro, sayang lang ang ating mga pinaghirapan. Talagang matigas ang ulo ng apo ninyo. In the meantime, walang makakapigil sa atin sa transaksyon natin with the foreign suppliers. Hindi pinaghihintay ang pera, Papa. Sige, Ramon. Pero hindi natin dapat sundin ang gusto ni Tanggol. Hayaan mo. Patapusin muna natin ang eleksyon. Saka ko na lang puputulin ang mga sungay ng anak mo. Papa, patawarin niyo ako. Pero kinakailangan kong gawin to. Kinakailangan kong pigilan ang pagkalat ng droga sa Maynila. Dahil pag pinagpatuloy niyo ito, mas lalong walang patutunguhan ang buhay ng mga tao. Kagaya ng sinabi ko, gagawin ko ang lahat para maayos ang buong Maynila. Pipigilan ko ang lahat ng korupsyon na nangyayari ngayon. Babaguhin ko ang buong sistema at gagawin ko ang lahat para magkaroon ng pagbabago at gumanda ang kinabukasan ng lahat ng mga Manileño.